sa kasal ng aking anak, si Angela, harap-harapan niya akong tinawag na basurang tao sa harap ng mga bisita. 1,500,000 piso ang ginastos ko, lahat para sa kanyang pangarap na araw. Ang sakit pero nang sandaling iyon, hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako, isang ngiting alam kong mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Dahil alam kong may mas malaki pang kapalit ang lahat ng iyon. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ang araw ng kasal ng aking anak, si Angela, ay sinasabing pinakamasayang araw sa buhay ng isang magulang, ngunit para sa akin, ito ay simula ng isang tahimik na paghihiganti. Naroon ako, nakatayo sa isang sulok ng Engrandeng de Peninsula, Manila, isang lugar na nagkakahalaga ng mahigit 1,500,000 piso na aking ibinayad para sa isang araw lang. Ang lahat ay perpekto, mula sa mga bulaklak na puting-puti hanggang sa malalaking kandelabra na nagbibigay liwanag sa buong bulwagan, sumasalamin sa bawat pangarap na itinayo ko para sa kanya. Pinagmamasdan ko ang mga bisitang nakangiti, ang aking manugang na si Miguel de Leon na punong-puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata, at si Angela, na kumikinang sa kanyang puting kasuotan, parang anghel na bumaba sa lupa. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago ng biglaan. Hawak ang mikropono, sa harap ng 150 bisita, humarap sa akin si Angela. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, at ang kanyang tinig, na dapat ay puno ng pasasalamat, ay naging matalas na parang kutsilyo, humiwa sa katahimikan ng bulwagan. Isa kang basurang tao, sabi niya, bawat salita ay parang suntok, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga taong nakarinig. Basura. Isang salitang kumapit sa akin, na hindi ko akalain na maririnig ko mula sa kanya, lalo na sa araw na ito. Nagulat ang lahat. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat, at ang mga tingin ay nakatuon sa akin. Sa sandaling iyon, ang sakit ay humiwa sa aking puso, ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lang ako. Ngiting puno ng pait, ngiting puno ng sikreto, ngiting nagsasabing, alam ko ang ginagawa mo, at handa na ako. Tahimik akong tumalikod, lumakad palayo sa bulwagan, sa gitna ng mga nagtatakang tingin. Hindi ako nagalit. Hindi ako sumigaw. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng aking sariling puso, na nagsasabi, ngayon pa lang ito nagsisimula. Bumabalik ako sa aking mga alaala, sa mga panahong si Angela ay isang maligayang 8 taong gulang na bata, na tumatakbo sa aming bahay sa isang tahimik na probinsya ng Luzon. Ang mga araw na iyon ay simple, puno ng tawa at ng mga pangarap na akala ko ay pareho kaming ibabahagi. Ngunit kasabay ng paglaki ni Angela, unti-unti ring lumaki ang lason na itinatago ng kanyang ina, ang aking dating asawa, si Isabel Reyes. Hindi direkta si Isabel kung magsalita. Hindi siya sumisigaw. Ngunit ang kanyang mga bulong ay mas mapanira pa sa anumang sigaw. Pagod lang ang papa mo kaya wala siyang oras sa'yo, sabi niya kay Angela, habang sinusuklay ang buhok ng aming anak, kung mahal ka niya talaga, mas maglaan siya ng oras sa bahay, hindi puro trabaho. Bawat araw ay isang patak ng lason, unti-unting lumilikha ng isang malaking hukay sa pagitan ko at ng aking anak. Aalis ako ng trabaho ng gabi, pagod na pagod, ngunit laging may lakas para sa kanya. Gusto kong makipaglaro sa kanya, tulungan siya sa araling bahay, maging ama na hindi ko naramdaman mula sa aking sariling ama. Ngunit ang kanyang mga asul na mata ay puno ng pagdududa, mga tingin na hindi ko maintindihan noon. Sa mga araw ng Sabado at Linggo, kapag nagmumungkahi ako ng pagpunta sa parke o sa Manila Zoo, laging may dahilan si Isabel. May lakad na si Angela sa kanyang mga kaibigan, o kaya naman, masyado siyang pagod mula sa eskwela. Kalaunan ko lang naintindihan na ang mga iyon ay pawang kasinungalingan, mga pader na unti-unting itinatayo para paghiwalayin kami. Nang maghiwalay kami ni Isabel noong 2015, si Angela ay 20 taong gulang na. Ang laso ng kanyang ina ay matagal nang kumalat sa kanyang sistema. Sa proseso ng aming diborsyo, ginawa ako ni Isabel na kontrabida, ang dahilan ng lahat ng pagkasira. Ngunit patuloy pa rin akong umasa. Patuloy kong binabayaran ang lahat ng pangangailangan ni Angela. Ang kanyang apartment sa Makati, nagkakahalaga ng 45,000 piso bawat buwan. Ang kanyang pribadong health insurance. Ang 50,000 piso na allowance bawat buwan upang makapag-aral siya ng marketing nang hindi nagtatrabaho. Ang kanyang Toyota Vios na regalo ko noong siya ay 21. Ang kanyang matrikula sa isang prestihiyosong universidad tulad ng De La Salle, 400,000 piso bawat taon, sa loob ng 4 na taon.
Sa kabila ng lahat ng ito, laging malamig ang pagtanggap niya sa akin. Ang kanyang mga pagbisita ay sa pilitan, mekanikal. Dumating siya sa bahay ko tuwing linggo, umupo sa sofa ng eksaktong 1 oras, sumasagot ng maikli, at aalis na sinasabing may kailangan siyang gawin. Hindi niya ibinabahagi ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga problema. Parang may isang pader na hindi ko magiba, na binuo ng bawat kasinungalingan ng kanyang ina. Noong 2017, si Angela, na 22 taong gulang noon, ay nakilala si Miguel de Leon sa isang kumperensya ng mga batang negosyante sa Cebu City. Si Miguel ay 29 na taong gulang at minanalang ang negosyo ng kanyang yumaong ama. Isang solidong negosyo na may kita ng milyon-milyong piso taon-taon. Naaalala ko pa ang unang beses na kinuwento niya sa akin si Miguel. Isang linggo noon, mainit ang araw ngunit sariwa ang hangin. Nasa aming balkonahe kami, umiinom ng kape pagkatapos ng isang tensyonadong kainan, gaya ng dati. Papa, may nakilala ako, sabi niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang kislap ng totoong damdamin sa kanyang mga mata. Sige, ikwento mo sa akin, sagot ko, pilit itinatago ang aking tuwa na sa wakas ay may personal siyang ibinabahagi. Si Miguel may negosyo ng gasolinahan. Masipag at ambisyoso, sabi niya. Ngunit may isang bagay sa paraan ng kanyang pagbanggit sa negosyo, bago ang anumang personal na katangian ni Miguel ang nagpahirap sa aking kalooban. Ngunit gusto kong maniwala na natagpuan ng aking anak ang pag-ibig. Nais kong maniwala na sa pamamagitan ng relasyong ito, maaari naming muling buuin ang aming nawawalang koneksyon. Nang dumating si Miguel sa bahay para maghapunan sa unang pagkakataon, nagustuhan ko agad siya. Magalang, matalino, at may tunay na pagnanasa sa kanyang mga plano para palawakin ang negosyo ng pamilya. Maingat niyang trinato si Angela. Sa loob ng 6 na taong kanilang relasyon, ako ang naging hindi opisyal na tagapondo ng kanilang relasyon. Lumipas ang mga taon, at ang relasyon ko kay Angela ay nanatili sa hindi komportableng distansya na maingat na inalagaan ni Isabel. Ngunit noong 2022, may nagsimulang magbago sa pag-ugali ng aking anak. Banayad lang sa simula, ngunit unti-unting naging halata para sa isang taong nagmamasid sa kanya sa loob ng halos 3 dekada. Sa isa sa aming buwanang hapunan sa aking bahay, isang Martes ng Pebrero, napansin ko ang unang pahiwatig. Dumating si Angela na may bagong Louis Vuitton na bag, itim na may gintong hardware, na nagkakahalaga marahil ng mahigit 100,000 piso. Nang tanungin ko siya tungkol dito, sinabi niya na investment lang daw iyon para mas maging maganda ang kanyang imahe. Investment, tanong ko habang inihahain ang paela na inihanda ko para sa kanya. Anak, ang bag ay hindi investment. Papa, hindi mo maiintindihan ang mga bagay na ito, sagot niya na may kakaibang tono, na parang inuulit lang ang mga salitang pinagpraktisan. Mahalaga ang magpakita ng magandang imahe, lalo na ngayon na lumalawak ang negosyo ni Miguel. Ang pahayag na iyon ay tumatak sa aking isipan, lalo na ngayon na lumalawak ang negosyo ni Miguel. Hindi niya binanggit ang pag-ibig, ang kaligayahan ng pagiging kasama ni Miguel, o anumang personal. Lahat ay umiikot sa negosyo. Sa mga sumunod na linggo, mas binigyan ko ng pansin ang kanyang mga salita. Tuwing linggo, kapag nag-uusap kami sa telepono, laging inililihis ni Angela ang usapan sa mga tagumpay sa negosyo ni Miguel. Nakapirma siya ng bagong kontrata sa isang kumpanya ng transportasyon sa Maynila, o iniisyahan niyang magbukas ng ika-4 na gasolinahan sa Quezon City. Noong Abril 2022, sa isang family barbecue sa bahay ng aking kapatid na si Elena, narinig ko ang isang pag-uusap na nagpatindig ng balahibo ko. Nag-uusap si Angela at ang kanyang pinsan na si Bea sa hardin, sa pag-aakalang walang nakakarinig sa kanila. Lumabas ako sa terrace para magsigarilyo nang marinig ko ang kanilang mga boses mula sa kabilang bakod. Pero mahal mo ba talaga siya? Tanong ni Bea na laging prangka. Bea, ang pag-ibig ay isang napakaromantikong konsepto, sagot ni Angela na may tawa na tunog kalkulado. Binibigyan ako ni Miguel ng estabilidad, seguridad sa ekonomiya. Hindi ba yon ang hinahanap ng bawat babae? Saka, kapag kasal na kami, magiging bahagi ako ng lahat ng ito. Nakapangalan sa aming dalawa ang kumpanya simula pa noong nakaraang taon. Nanginig ang aking kamay at nahulog ang aking sigarilyo sa sahig. Nakapangalan sa kanilang dalawa ang kumpanya. Ginawa ni Miguel si Angela na co-owner ng isang milyonaryong negosyo nang hindi pa sila kasal. Hindi iyon pag-ibig, iyon ay purong manipulasyon.
Ngunit ang mas nagulat sa akin ay ang malamig, kalkuladong tono ng aking anak habang pinag-uusapan ang lalaking dapat ay magiging asawa niya. Walang init, walang tunay na damdamin. Pinag-uusapan niya si Miguel na parang isang oportunidad sa negosyo. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa aking kama, nakatingin sa kisam, inaalala ang mga palatandaan na aking binaliwala. Ang labis na gastos ni Angela ay tumaas ng husto sa nakalipas na 2 taon, mga mamahaling damit, mahal na pagpapaganda, mamahaling bakasyon na sinasabing binayaran ni Miguel. Ngunit pinaghihinalaan kong nagmumula sa pondo ng kumpanya na ngayon ay kanila na. Naalala ko rin ang mas nakakagambalang bagay. Noong Disyembre 2021, nagsimulang magsalita si Angela tungkol sa financial security ng may obsesyon. Papa, mahalaga ang magkaroon ng pang-ekonomiyang unan, sabi niya sa akin. Hindi mo alam kung kailan magbabago ang mga bagay. Noon ay inakala ko na siya ay nag-mature, na siya ay nagkaroon ng responsibilidad sa pananalapi. Ngayon ko naintindihan na inihahanda niya ang kanyang kinabukasan sa kapahamakan ni Miguel. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Ang pagdududa sa aking puso ay lumalim pa nang magsimulang magsinungaling si Angela tungkol sa kanyang trabaho. Patuloy niyang sinasabi na maraming siyang overtime sa marketing agency kung saan siya nagtatrabaho. Papa, ginagabi na ako sa pag-uwi lately, pero may ilang importanteng proyekto kami, sabi niya. Sa simula, ipinagmamalaki ko ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Isang hapon ng Hunyo, nagpa siya akong dumaan sa kanyang opisina para yayain siyang maghapunan. Huwebes noon, 7:30 ng gabi, isa sa mga oras na sinasabi niyang nag-o-overtime siya. Ngunit pagdating ko, sinabi sa akin ng receptionist na umalis na si Angela ng 5:00, gaya ng dati. Ang kasinungalingan na yon ay tumama sa akin, parang suntok sa sikmura, halos hindi ako makahinga. Kung hindi siya nagtatrabaho ng gabi, saan siya nagpupunta sa mga oras na yon? Sino ang kasama niya sa panahong ninanakaw niya kay Miguel at sa kanilang relasyon? Iyon ang nagtulak sa akin, noong Hulyo 2022, upang gumawa ng isang desisyon na magbabago sa lahat ng bagay. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong protektahan ang batang iyon, si Miguel, na sa kabila ng lahat ay trinato ako ng may respeto at pagmamahal sa loob ng maraming taon. Hindi karapat-dapat si Miguel na maloko, at kung may binabalak na masama ang aking sariling anak, tungkulin kong alamin ito. Nakipag-ugnayan ako kay Tomas Cruz, isang pribadong investigador na inirekomenda sa akin ng aking abogado noon. Si Tomas ay 45 taong gulang, mapagkakatiwalaan, propesyonal, at may mahigit 20 taong karanasan sa mga kaso ng infidelity. Rodrigo, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, sabi niya sa akin sa aming unang pagpupulong sa kanyang opisina sa Makati. Bilang isang ama, kailangan mong malaman kung ang iyong anak ay nagiging tapat sa kanyang kapareha at sa iyo, na sumusuporta sa kanya sa pananalapi. Ipinaliwanag ko ang aking mga hinala, ang wala namang overtime, ang labis na gastos, ang labis na interes sa negosyo ni Miguel, ang pag-uusap na aking narinig. Tumango si Tomas ng seryoso. Susubaybayan ko ang kanyang mga kilos sa mga susunod na linggo. Kung mayroong matutuklasan, mahahanap ko iyon, tiniyak niya. Ang kanyang bayad ay 60 piso bawat araw, kasama ang mga gastusin, ngunit handa akong magbayad ng anumang halaga para sa kapayapaan ng loob na malaman ang katotohanan. Kung ako ay mali, malulugod ako. Kung ako ay tama, hindi bababa sa makakagawa ako ng matalinong desisyon kung paano magpatuloy. Ang natuklasan ni Tomas sa mga susunod na linggo ay wawasak ng tuluyan sa imahe ko sa aking anak, at ihahanda ako para sa pinakamalaking kahihiyan sa aking buhay. Ang mga unang linggo ng Agosto 2022 ay puno ng emosyonal na kaguluhan. Araw-araw ay naghihintay ako sa tawag ni Tomas na may mga bagong natuklasan, habang pilit kong pinananatili ang aking normal na rutina at patuloy na naging ama na bukas palad na nagpupondo sa buhay ni Angela. Bagamat ang bawat pisong ibinibigay ko ay parang bato na bumibigat sa aking tiyan. Dumating ang unang ulat isang Biyernes ng umaga. Sinubaybayan ni Tomas si Angela sa loob ng 10 araw, maingat na idinokumento ang kanyang mga kilos. Ang mga resulta ay nakawasak. Rodrigo, umupo ka bago mo basahin ito, sabi niya sa akin sa telepono mula sa kanyang opisina.
Hindi nag-o-overtime ang iyong anak. Tuwing Martes at Huwebes, kapag sinasabing nagtatrabaho siya hanggang alas 9 ng gabi, umaalis siya sa kanyang opisina ng alas 5 at diretsong pumupunta sa residential building ng The Palm Towers, Building C, ika-4 na palapag. Huminto ang aking puso. Alam ko ang residential complex na yon. Doon nakatira si Marco Gomez, ang personal trainer na kinuha ni Angela 1 taon na ang nakakaraan upang magporma para sa kasal. Isang lalaking 30 taong gulang, matipuno, at may madaling ngiti na nagpapawala sa ulirat ng mga babae. Gaano katagal siya doon? Tanong ko, kahit na natatakot na ako sa sagot. 2 hanggang 3 oras bawat beses. Umaalis siya pagkatapos ng alas 8, gusot ang buhok at damit. Rodrigo, pasensya na, ngunit walang duda sa nangyayari doon. Ibinaba ko ang telepono at nanatili akong nakaupo sa aking kusina sa loob ng 1 buong oras, hindi gumagalaw, pinoproseso ang pagtataksil. Hindi lamang siya nagsisinungaling sa akin, kundi niloloko niya si Miguel sa pinakamasamang paraan. Isang lalaking nagmamahal sa kanya, na inilagay ang kanyang negosyo sa kanyang pangalan, na nagpaplanong bumuo ng buhay kasama niya. Ngunit hindi pa tapos si Tomas. Sa mga sumunod na linggo, mas nakakagulo pa ang kanyang mga natuklasan. Naharang niya ang mga pag-uusap sa telepono sa pagitan ni Angela at Isabel, kung saan lantaran nilang pinag-uusapan ang estratehiya para sa hinaharap. Sa isang recording noong Agosto 15, 2022, narinig ko ang boses ng aking dating asawa na nagpapayo sa aming anak. Kailangan mong siguraduhin ang iyong posisyon bago ang kasal, Angela. Siguraduhin mong nakapangalan sa iyo ang lahat. Ang bahay, ang bank accounts, ang mga kontrata sa negosyo. Ang mga lalaki ay maaaring magbago pagkatapos ng kasal. At ang sagot ni Angela ay nagpalamig sa aking dugo. Huwag kang mag-alala, Mama, mayroon na akong 50% ng kumpanya. Pagkatapos ng kasal, kukunin ko rin ang bahay. Si Miguel ay napaka-inosente na gagawin ang anumang gusto ko. At paano naman ang iyong trainer? Tanong ni Isabel na may kakampi na tono na nagpagulo sa aking tiyan. Si Marco ay pampalipas oras lang, Mama, isang pambalanse. Si Miguel ay masyadong formal, masyadong seryoso. Kailangan malaman ng isang lalaki na may karanasan ang kanyang asawa, sagot ni Angela habang tumatawa. Ang tawa na yon, ang malupit, kalkuladong tawa na hindi ko makilala bilang tawa ng aking munting anak. Ano na ang nangyari sa aking anak? Patuloy na nagtipon ng ebidensya si Tomas noong Setyembre at Oktubre, mga litrato ni Angela na pumapasok at lumalabas sa apartment ni Marco, mga recording ng pag-uusap kung saan pinaplano niya ang mga oras ng kanilang pagkikita, mga talaan ng gastos kung saan ginamit niya ang pera ng kumpanya ni Miguel upang bumili ng mamahaling regalo para sa kanyang kabit. Ang pinakamasakit na ironya ay patuloy kong pinupunduhan ang dobleng buhay na ito. Ang 45,000 piso bawat buwan na ibinibigay ko para sa upa ng kanyang apartment, ang kanyang health insurance, lahat ay nag-ambag upang mapanatili ang kanyang lifestyle na nagpapahintulot sa kanya na dayain si Miguel ng napakadali. Noong Nobyembre 2022, opisyal na inihayag ni Angela ang kanyang engagement. Nag-organisa si Miguel ng isang romantikong hapunan sa pinakaprestihiyosong restaurant sa Manila at nagmungkahi ng kasal na may singsing na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000 piso. Isang solitaire na 2 kilits na kumikinang sa kanyang daliri, parang isang malupit na panunudyo. Papa, masayang-masaya ako, sabi niya sa akin sa telepono sa gabing iyon, na may damdamin na alam kong ganap na peke. Si Miguel ang perpektong lalaki para sa akin. Magpapakasal kami sa Setyembre sa susunod na taon. Okay lang ba sa iyo ang buwan ng Setyembre? Naman, anak, sagot ko habang nilulunok ang pait. Naisip na ba ninyo ang budget para sa kasal? Sabi ni Miguel, kaya namin gumastos ng hanggang 1,800,000 piso. Ngunit naisip ko, Papa, laging kang napakabukas palad sa akin. Maaari mo ba kaming tulungan sa ilang karagdagang gastos? Masayang-masaya ako kung magkakaroon ako ng kasal na pinangarap ko. Siyempre, sabi niya na humihingi sa akin ng pera. Hindi lang siya nagtataksil, hindi lang niya niloloko ang lalaking nagmamahal sa kanya, kundi gusto pa niya akong piliting pondohan ang kanilang palabas. Gaano karami ang kailangan niyo? Tanong ko, alam na sasagutin niyang, dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking anak at may isang masokistang bahagi sa akin na gustong makita kung hanggang saan siya kayang umabot. Sa simbahan, piging, bulaklak, musika, honeymoon, iniisip namin ang karagdagang 900,000 piso.
Huwag kang mag-alala, Angela. Sasagutin lahat ni Papa, sabi ko, at narinig ko ang kanyang buntong hininga ng ginhawa sa kabilang linya. Sa gabing iyon, pagkatapos kong ibaba ang telepono, nagbuhos ako ng 30 anyos na single malt whiskey na matagal kong inilaan para sa isang espesyal na okasyon. Umupo ako sa aking terasa, nakatingin sa mga ilaw ng Manila na kumikinang sa harapan ko, at tahimik na nagbigay ng toast. Para sa hustisya, sabi ko ng malakas, itinaas ang aking baso sa mga bituin, at sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Sa susunod na araw, magsisimula ang ikalawang yugto ng aking plano. Si Angela ay lumampas na sa punto ng hindi na pagbabalik, at ngayon ay haharapin niya ang mga kahihinatnan ng mga taon ng kasinungalingan, manipulasyon, at kalupitan. Ganap niyang minamaliit ang kanyang matandang ama, iniisip na maaari niya akong ipahiya sa publiko ng walang parusa. Ngunit sa lalong madaling panahon, matutuklasan niya na si Rodrigo Santos ay hindi isang lalaking basta na lang niyang yuyurakan ng walang tugon, at ang tugon na matagal kong inihanda ay magiging nakasisira. Sa gabing iyon, nakatulog ako ng mas mahimbing kaysa sa maraming taon, alam na sa wakas ay dumating na ang oras para lumabas ang katotohanan sa mga sumunod na buwan. Mula Disyembre 2022 hanggang Agosto 2023, patuloy kong ginampanan ang aking papel bilang isang mapagbigay at mapagmataas na ama. Bawat sentimo na ibinayad ko ay parang dagdag na pako sa kabaong ng kanyang kasinungalingan, isang patak ng lason na itinanim ng kanyang ina sa kanyang isipan, na ngayon ay namumunga. Inasikaso ko ang bawat detalye ng kasal, mula sa sagradong San Agustin Church sa Intramuros, na may mga batong buhay na saksi ng kasaysayan, hanggang sa engrandeng piging sa The Peninsula, Manila na nagkakahalaga ng 1,500,000 piso. Pinili ko ang pinakamagaling na photographer, nag-order ng mga sariwang bulaklak na galing pa sa ibang bansa, kinuha ang isang banda na may 12 musikero para magbigay ng masayang tugtugin, at maging ang kanilang honeymoon sa Maldives, na nagkakahalaga ng 480,000 piso, ay ako rin ang nagbayad. Ang lahat ng ito ay ginagawa ko ng may ngiti sa labas, ngunit sa loob, ang bawat piraso ay bumubuo sa isang plano, isang senaryo na aking binuo ng maingat. Pinagmamasdan ko siya, nakikinig sa kanyang masayang tinig sa telepono, habang kinukwento niya ang bawat paghahanda, at sa bawat pagtawa niya, mas bumibigat ang aking puso. Kasabay nito, patuloy din sa kanyang trabaho si Tomas. Hindi lumipas ang 1 linggo nang walang bagong ulat sa aking mesa. Mga litrato ni Angela na pumapasok at lumalabas sa apartment ni Marco Gomez sa The Palm Towers sa Taguig, na may tiyak na petsa at oras. Mga recording ng kanilang mga pag-uusap, mga resibo ng mamahaling regalo na binili ni Angela para kay Marco gamit ang corporate card ni Miguel. Bawat ebidensya ay isang patak ng tinta sa isang pahina na sumusulat sa kwento ng kanyang pagtataksil. Ang pinakahuling ulat, ang huling kumpirmasyon, ay dumating 1 linggo bago ang kasal, noong Setyembre 2, 2023. 3 oras si Angela sa apartment ng trainer. At lumabas siyang gusot ang buhok at damit gaya ng dati. Sa gabing iyon, 1 linggo bago siya ikasal, ipinagkanulo ng aking anak ang huling beses ang lalaking magpapakasal sa kanya. At sa wakas, hawak ko na ang lahat ng patunay. Ang entablado ay handa na. Ang mga ilaw ay nakatuon. At ang mga aktor ay nasa kani-kanilang posisyon. Ang lahat ay nakahanda para sa isang palabas na magbabago sa lahat ng aming buhay. Dumating ang araw. Setyembre 9, 2023. Isang maaraw na Sabado, perpekto para sa isang kasal, perpekto para sa isang pagpapanggap, perpekto para sa isang paghihiganti. Maaga akong dumating sa San Agustin Church, ang makasaysayang simbahan sa Intramuros, upang tiyakin na ang lahat ay perpekto para sa malaking palabas. Ang mga puting bulaklak na inangkat mula sa ibang bansa ay nagpapalamuti sa bawat bangko. Ang photographer ay maingat na inilalagay ang kanyang mga kagamitan. At ang 150 bisita ay nagsisimulang dumating, nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Dumating si Angela sa isang puting limusina na ako rin ang nagrenta. Kumikinang siya sa kanyang Italian silk wedding gown na nagkakahalaga ng 4,000 piso na may belo na pagmamay-ari pa ng aking lola. Nang makita ko siyang napakaganda, may isang kurot ng tunay na sakit sa aking puso. Sa isang sandali, nalimutan ng puso ko bilang ama ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa kanya, at nakita ko lang ang aking munting anak na naging isang nakasisilaw na babae. Papa, salamat sa pagpapangyari nito, sabi niya habang naglalakad kami sa gitna ng simbahan,
ang kanyang braso ay nakapulupot sa akin. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin na kasama ka sa paglakad patungo sa altar. Ang kanyang mga salita ay tila totoo, ngunit alam ko ang katotohanan sa likod ng perpektong maskara na yon. Bawat hakbang namin patungo kay Miguel, na naghihintay sa altar ng may nerbiyoso at emosyonal na ngiti, ay isang hakbang patungo sa pagkumpleto ng kanyang panloloko. Ang seremonya ay nagpatuloy ng walang aberya. Ipinahayag ni Miguel ang kanyang mga panata ng may luha sa mata, na nangangako na mamahalin at poprotektahan si Angela sa habang buhay. Sumagot naman si Angela ng may magagandang salita tungkol sa walang hanggang pag-ibig at katapatan, mga salitang nakasusuya para sa akin. Alam ang ginagawa niya kay Marco 1 linggo lang ang nakararaan. Nang ideklara sila ng pari bilang mag-asawa, pumalakpak ang lahat sa loob ng simbahan. Kinunan ng mga kamera ang sandali ng kanilang halik, at pumalakpak din ako kasama ng iba, pinananatili ang aking papel bilang isang mapagmataas na ama hanggang sa huli. Ngunit sa paglipat namin sa The Peninsula, Manila, doon nagsimula ang mga unang palatandaan ng mangyayari. Ang luxury bus na kinuha ko para sa mga bisita ay naantala ng kalahating oras dahil sa mechanical problem. Si Angela, na hanggang noon ay pinananatili ang kanyang composure, ay nagsimulang ipakita ang kanyang tunay na ugali. Hindi ito katanggap-tanggap, sigaw niya sa event coordinator, isang matandang lalaki na nag-organisa ng daan-daang kasal ng walang problema. Dapat perpekto ang kasal ko. Hindi dapat may mga pagkakamali. Sinubukan siyang pakalmahin ni Miguel. Mahal, 30 minuto lang. May intindihan ng mga bisita. Hindi mo naiintindihan, matalas na sagot niya. Ito ang kasal ko, ang kasal ng aking mga pangarap. Lahat ay dapat perpekto. Pagdating sa hotel, nagpatuloy ang mga problema. Hindi gumana ng maayos ang air conditioning ng main ballroom. Sa 150 tao na nakasuot ng eleganteng damit sa isang saradong espasyo sa mainit na Setyembre ng Manila, mabilis na naging hindi maasahan ang temperatura. Nagsimulang pamaypayan ng mga bisita ang kanilang sarili gamit ang menu, tinanggal ng mga babae ang kanilang mga jacket, at ang makeup ay nagsimulang tumulo dahil sa pawis. Ayusin niyo agad yan, utos ni Angela sa manager ng hotel na may boses na hindi ko makilala bilang boses ng aking anak. Nagbayad kami ng malaki para sa lugar na ito. Ang manager, na halatang kinakabahan, ay nagpaliwanag na may mga teknisyan na nagtatrabaho sa problema, ngunit maaaring abutin ng 1 oras bago ito ganap na maayos. Nagalit si Angela. Itinuturo ako ng direkta gamit ang kanyang daliri habang hawak ang mikropono sa kabilang kamay. Gusto kong malaman ng lahat kung sino ka talaga. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakalakas na akala ko ay maririnig ito ng lahat sa bulwagan, ngunit pinanatili ko ang aking composure, ang aking mukha ay walang emosyon, ang aking mga kamay ay matatag na nakalagay sa mesa. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Iniisip ng lahat dito na ikaw ay isang mapagbigay na ama, isang kagalang-galang na tao, patuloy niya nang tumataas ang boses. Ngunit alam ko ang katotohanan. Iniwan mo ang aming pamilya noong 8 taong gulang pa lang ako. Iniwan mo kami ng walang pera, walang suporta, walang anuman. Lumakas ang mga bulungan. Tiningnan ako ng ilang bisita nang may pagkabigla at hindi pag-apruba. Tumayo si Elena, ang aking kapatid, halatang handang ipagtanggol ang aking karangalan, ngunit sumenyas ako ng banayad upang manahimik siya. Kami ng mama ko ay kailangang umariba ng mag-isa habang ikaw ay nagsasaya sa ibang babae, sigaw ni Angela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon na tila totoo, ngunit alam kong purong pagpapanggap lang. Mga taon ng paghihintay na bumalik ka, mga taon ng paghihintay na maging ama na ipinangako mong maging. Umakyat si Miguel sa entablado at sinubukan niyang dahan-dahang kunin ang mikropono mula sa kanya. Mahal, sa tingin ko mas mabuti kung huwag mo akong hawakan, sigaw ni Angela, mabilis na lumayo sa kanya. Ito ay isang bagay na kailangan kong sabihin, isang bagay na matagal ko nang itinago. Muli siyang humarap sa akin, kumikinang ang kanyang mga mata sa luha na hindi ko alam kung totoo o peke. At ngayon ay lumitaw ka rito sa aking kasal, nagpapanggap na perpektong ama, nagbabayad para sa lahat upang linisin ang iyong konsensya, ngunit ang pera ay hindi magbubura sa ginawa mo sa amin. Ang bulwagan ay ganap na nagulantang. Nagsimulang tumayo ang ilang bisita mula sa kanilang mga upuan, halatang hindi komportable sa sitwasyon. Tinignan ng mga kaibigan ni Angela ang isa't isa nang may halong takot at pagkabighani. Ang mga kasamahan ni Miguel ay tila hindi alam kung saan pupunta.
Isa kang basurang tao, sa wakas ay sabi ni Angela, binibigkas ang bawat salita nang may malupit na katumpakan na humiwa sa hangin na parang bala. Basurang tao, iyan ang totoo. Isang lalaking iniiwan ang kanyang pamilya at pagkatapos ay nagpapanggap na bilhin ang kanilang kapatawaran gamit ang maruming pera. Ang katahimikan na sumunod sa kanyang mga salita ay nakabibingi. 150 tao ang pinipigilan ang kanilang hininga, naghihintay sa aking reaksyon. Ganap na namutla si Miguel, nakatingin sa kanyang asawa at sa akin, na parang hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ngunit wala akong sinabi. Nanatili akong nakaupo sa aking upuan ng kalmado ang mga kamay sa mesa at mumiti. Isang maliit, halos hindi napapansin na ngiti, ngunit naglalaman ng mga taon ng kaalaman na naipon tungkol sa tunay na kalikasan ng aking anak. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking silya ay dumulas pabalik ng may mahinang tunog sa sahig na marmol. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, naghihintay na sumigaw ako, ipagtanggol ang aking sarili, gumawa ng isang eksena na kasing dramatiko ng kay Angela. Sa halip, kalmado akong lumapit sa aking kapatid na si Elena. Yumukod ako upang halikan siya sa pisngi at bumulong sa kanyang tenga, mag-ingat ka. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Pagkatapos ay lumakad ako ng may sukat na hakbang patungo sa mga pinto sa likod ng bulwagan, ang mga pinto na pinasukan ng mga waiter sa buong gabi. Lalo akong napangiti sa bawat hakbang. Nararamdaman ko ang mga tingin na nakatuon sa aking likod, naririnig ang mga bulungan na nagsisimulang lumitaw, ngunit hindi ako lumingon kahit minsan. Nang makarating ako sa mga pinto, huminto ako sandali at bahagyang lumingon. Nakita ko si Angela sa entablado, hawak pa rin ang mikropono, ang kanyang mukha ay isang maskara ng tagumpay at kasiyahan. Bumaba si Miguel sa entablado at mabilis na nakikipag-usap sa ilan sa kanyang mga kaibigan, halatang nahihiya sa palabas na ginawa ng kanyang bagong kasal na asawa. Perpekto, bulong ko sa aking sarili at lumabas ako ng bulwagan. Habang naglalakad ako sa mga pasilyo ng hotel patungo sa pangunahing labasan, inilabas ko ang aking cellphone. Mayroon akong 3 missed calls mula kay Tomas at ilang text messages. Kumusta? Ready na ba ang plano? Sabi ng huling mensahe. Sumagot ako ng isang salita. Simulan na. Sa gabing iyon, nang makauwi ako sa aking apartment, nagbuhos ako ng 30 anyos na single malt whiskey na matagal kong inilaan para sa isang espesyal na okasyon. Umupo ako sa aking terasa, nakatingin sa mga ilaw ng Manila na kumikinang sa harapan ko, at tahimik na nagbigay ng toast. Para sa hustisya, sabi ko ng malakas, itinaas ang aking baso sa mga bituin, at sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Sa susunod na araw, magsisimula ang ikalawang yugto ng aking plano. Si Angela ay lumampas na sa punto ng hindi na pagbabalik, at ngayon ay haharapin niya ang mga kahihinatnan ng mga taon ng kasinungalingan, manipulasyon, at kalupitan. Ganap niyang minamaliit ang kanyang matandang ama, iniisip na maaari niya akong ipahiya sa publiko ng walang parusa. Ngunit sa lalong madaling panahon, matutuklasan niya na si Rodrigo Santos ay hindi isang lalaking basta na lang niyang yuyurakan ng walang tugon, at ang tugon na matagal kong inihanda ay magiging nakasisira. Sa gabing iyon, nakatulog ako ng mas mahimbing kaysa sa maraming taon, alam na sa wakas ay dumating na ang oras para lumabas ang katotohanan. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kong mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Lunes, Setyembre 12, 2023, 3 araw pagkatapos ng pampublikong kahihiyan na aking dinana sa kasal, nagising ako ng alas 6 ng umaga na may kalinawan ng isip na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Walang bakas ng sakit o lungkot sa aking puso, tanging isang malamig at kalkuladong determinasyon na pumupuno sa akin ng enerhiya. Habang nag-aalmusal, sinuri ko sa aking isip ang bawat hakbang ng plano na aking pinino sa loob ng maraming buwan. Naibigay na sa akin ni Tomas ang isang kumpletong dossier ng lahat ng kinakailangang ebidensya. Mga litrato na may petsa ng mga pagbisita ni Angela sa apartment ni Marco, mga recording ng mga pag-uusap na nakompromiso sa pagitan nila ni Isabel, mga bank records na nagpapakita kung paano niya ginamit ang pera ng kumpanya ni Miguel upang pondohan ang kanyang extramarital affairs. Ang una kong aksyon ay tumawag sa IE, kung saan nakadumisyansyon ang buwanang bayad para sa upa ng apartment ni Angela. Direkta kong kinausap ang aking personal account manager, si Carmen Delgado, na kilala ako ng mahigit 20 taon.
Magandang umaga, Carmen. Kailangan kong kanselahin agad ang otomatikong pagbabayad ng upa sa apartment sa Call Regina numero 47. Account number 760-1825-678-06, sabi ko ng kalmado, ngunit matatag na boses. Siyempre po, Ginoong Santos. May problema po ba sa ari-arian? Tanong ni Carmen sa kanyang profesional na tono. Sabihin na lang natin na nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon ng pamilya. Kailangan itong itigil agad, sagot ko. Kailangan ko ring kanselahin ang otomatikong pagbabayad para sa MaxiCare Health Insurance at ang buwanang paglilipat ng 50,000 piso sa account ng aking anak. Nanahimik si Carmen sa loob ng ilang segundo, pinoproseso ang implikasyon ng aking mga kahilingan. Ginoong Santos, naiintindihan kong sensitibo ang mga bagay na ito. Sigurado po ba kayo na gusto ninyong ituloy ang lahat ng mga pagkansela na ito? Ganap na sigurado, Carmen, at kailangan kong maging epektibo ang lahat bago matapos ang araw na ito. Sige po, Ginoo. Ipapadala ko po sa inyo ang mga dokumento ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng rehistradong koreo bago mag-alas 6 ng hapon. Ang aking ikalawang tawag ay sa travel agency kung saan ko ibinuklod at ganap na binayaran ang honeymoon nina Angela at Miguel sa Maldives. Ang biyahe ay nakatakdang magsimula sa Huwebes, Setyembre 14, 2 araw na lang. Magandang umaga, ako si Rodrigo Santos at kailangan kong kanselahin agad ang reservation number MA78492023 para sa 2 tao sa Conrad Maldives Rangali Island Resort, paliwanag ko sa customer service agent. Pahintulutan niyo po akong suriin ang inyong reservation, Ginoong Santos. Nakikita ko po na magsisimula ang biyahe bukas ng makalawa. Sa kasamaang palad, ang mga pagkansela na mas mababa sa 72 oras bago ang biyahe ay mayroong 80% penalidad sa kabuwang halaga. Hindi ko pakialam ang mga penalidad, matatag kong sagot. Gusto ko ang ganap at agarang pagkansela, at gusto kong opisyal na ipaalam sa mga bisita na kinansela ang reservation ng orihinal na nagbayad. Naiintindihan ko po, Ginoo. Ang pagkansela ay ipoproseso agad at ipapadala ang abiso sa nakarehistrong email address ng mga bisita. Ang ikatlong tawag ay ang pinakakasiyasya sa lahat. Nakipag-ugnayan ako sa MaxiCare, ang pribadong kumpanya ng health insurance, kung saan ako may kontrata ng family policy na sumasaklaw kay Angela sa loob ng mahigit 10 taon. Magandang umaga, ako si Rodrigo Santos, policy number AG567893. Kailangan kong tanggalin agad ang aking anak na si Angela Santos sa family coverage, ipinagbigay alam ko sa representante. Maaari po ba ninyong sabihin ang dahilan ng pagtanggal, Ginoong Santos, tanong ng empleyado. Hindi na nakatupad ang benepisyaryo sa mga kinakailangan ng pamilya upang mapanatili ang coverage, sagot ko ng may malamig at legal na katumpakan. Kailangan maging epektibo agad ang pagtanggal. Naiintindihan po, Ginoo. Ang pagtanggal ay ipoproseso ngayon mismo at ang bagong polisiya na walang benepisyaryo ay magiging aktibo simula bukas. Habang ginagawa ko ang mga tawag na ito, nakatanggap ako ng ilang text messages at missed calls. Ang ilan ay mula sa aking kapatid na si Elena na nag-aalala sa nangyari sa kasal. Ang iba ay mula sa mga kamag-anak at kaibigan na nakasaksi sa palabas at gustong malaman ang aking bersyon ng mga pangyayari. Ngunit ang mensahe na pinaka-interesante sa akin ay mula kay Tomas. Rodrigo, sinusubukan kang kontakin ni Miguel. Mukhang gusto kanyang kausapin ng personal. Nagpa siya akong huwag munang pansinin ang lahat ng komunikasyon. Ang aking plano ay nangangailangan na maramdaman muna ang mga unang kahihinatnan ng aking mga aksyon bago ang anumang pag-uusap o paliwanag. Nang alas 2 ng hapon, habang tahimik akong nanananghalian sa aking paboritong restaurant sa sentro ng Makati, natanggap ko ang unang desperadong tawag mula kay Angela. Papa, anong ginawa mo? Sigaw niya sa kabilang linya ng may hysterical na boses na parang musika sa aking pandinig. Tumawag sa akin ang bangko na kinansela daw ang bayad sa upa at sabi ng travel agency na kinansela ang aming honeymoon. Magandang umaga, Angela, sagot ko ng may sinasadyang kalmado habang hinihiwa ang aking steak. Kumusta ang iyong unang araw bilang may asawa? Huwag kang magbiro. Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyayari, patuloy niya sa pagsigaw, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Tingnan mo, anak, pagkatapos ng iyong magandang talumpati noong Sabado ng gabi, nagkaroon ako ng oras para pagnilayan ang aming relasyon bilang ama at anak, dahan-dahan kong sinabi, sinasabayan ang bawat salita.
At nakarating ako sa konklusyon na tama ka. Isa akong basurang tao, at ang basurang tao ay hindi dapat nagpupondo sa buhay ng mga taong matagumpay at mapagkakatiwalaan tulad mo. Pero Papa, hindi ko gustong sabihin. Nagsimula siyang magsalita ng may panginginig, ang kanyang tono ay nagbago ng husto mula sa galit patungo sa pagmamakaawa. Oh, ngunit sa tingin ko gusto mong sabihin, putol ko. Sa katunayan, sinabi mo iyon sa harap ng 150 saksi. Napakalinaw at napakapubliko. At alam mo ba, Angela? Pinakawalan mo ako. Pinakawalan mo ako mula sa obligasyon na patuloy na pondohan ang buhay ng isang taong nag-isip na isa akong basurang tao. Pakiusap, Papa. Stress lang sa kasal. Kinakabahan ako, hindi ako makapag-isip ng malinaw, nagmamakaawa siya ngayon, ang lahat ng kanyang dating kayabangan ay naglaho. Ang stress ay isang kakaibang bagay, pag ninilay ko ng malakas. Nagpapalabas ito ng tunay na karakter ng mga tao, at napakalinaw mong ipinakita ang sayo noong Sabado ng gabi. Pero ang honeymoon, nagulat si Miguel. Sabi niya pinagtatawanan kami ng mga kaibigan niya, desperado siyang sumigaw. Ah, si Miguel, sabi ko nang may peking pag-aalala. Kawawang bata, napakahirap siguro para sa kanya na ang kanyang bagong kasal na asawa ay gumawa ng ganoong palabas sa kanyang sariling kasal. Talagang kailangan kong kausapin siya para humingi ng tawad sa pagpapalaki ng isang anak na napaka-ekspresibo. Huwag kang makipag-usap kay Miguel, sigaw ni Angela, at nakita ko ang tunay na takot sa kanyang boses. Bakit hindi, mahal? Mayroon bang hindi mo gustong malaman niya tungkol sa'yo? Tanong ko nang may sinasadyang inosensya. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng ilang segundo. Narinig ko ang kanyang mabilis na paghinga. Naiisip ko ang kanyang isip na mabilis na nagtatrabaho, sinusubukang kalkulahin kung ano ang alam ko at kung ano ang hindi ko alam. Papa, pakiusap, sabi niya sa huli ng may maliit at nanginginig na boses, maaari ba nating ayusin ito? Maaari tayong mag-usap bilang matatanda. Ako humihingi ng tawad sa sinabi ko. Mali ako. Oh, Angela, huminga ako ng dramatiko. Ang mga paghingi ng tawad ay maganda, ngunit ang mga aksyon ay may kahihinatnan. At ikaw, aking mahal na anak, matututunan mo ang aral na iyan sa pinakadirektang paraan. Ano ang ibig mong sabihin doon? Tanong niya nang may boses na halos hindi marinig. Ang ibig kong sabihin ay ang iyong komportable at pinupondohan ng papa na buhay ay opisyal na nagtapos. Mula ngayon, ikaw at ang iyong asawa ay kailangang mag-isa, bilang ang independyente at matagumpay na mag-asawa na malinaw mong pinaniniwalaan na kayo. Pero Papa, hindi mo ito magagawa. Anak mo ako, desperado siyang sumigaw. Anak ko ikaw, sang-ayon ko. Ngunit ikaw din ay isang 28 taong gulang na babaeng may asawa na kakapakita lang sa publiko na hindi ka nagbibigay ng respeto o halaga sa akin. Kaya ngayon ay oras na para ipakita mo na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Ibinaba ko ang telepono at pinatay ito agad. Alam kong susubukan niya akong tawagan ng paulit-ulit sa mga susunod na oras, ngunit kailangan kong maramdaman niya ang ganap na desperasyon bago magpatuloy sa susunod na yugto ng plano. Sa gabing iyon, tinapos ko ang lahat ng legal na transaksyon sa bangko. Nang alas 6 ng gabi, opisyal na nawala kay Angela ang kanyang subsidya na apartment, ang kanyang health insurance, ang kanyang buwanang allowance, at ang kanyang pangarap na honeymoon. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na bomba ay sasabog pa, at kapag nangyari yon, hindi lamang ang kanyang kasal ang masisira, kundi ang buong buhay ng kasinungalingan na kanyang binuo. Miyerkules, Setyembre 14, 2023, nagsimula nang may mapanlinlang na katahimikan na nagpaalala sa akin ng mga sandali ng ganap na katahimikan bago ang pinakamalaking lindol. Habang umiinom ako ng kape sa umaga sa terasa, pinagmamasdan ang unang sinag ng araw na nagbibigay liwanag sa mga bubong ng Manila, alam kong sa isang lugar sa lungsod. Sinuri ni Miguel de Leon ng ikatlo o ika-4 na beses ang kumpletong dossier na natanggap niya mula kay Tomas noong nakaraang gabi. Alas 8:30 ng umaga, nag-vibrate ang aking telepono na may text message mula kay Tomas. Target, nakumpirma ang pagtanggap ng material, nakikitang emosyonal na reaksyon, kahit sa pamamagitan ng email. Humihiling ng agarang pagpupulong para linawin ang mga karagdagang detalye. Umiti ako habang binabasa muli ang mensahe. Ang profesional na katumpakan ni Tomas ay laging nagpapahanga sa akin, ngunit sa partikular na kaso na ito, ang kanyang kakayahang panatilihin ang emosyonal na distansya habang humahawak ng ganito kadelikadong impormasyon ay eksaktong kailangan ko.
Agad akong sumagot. Pahintulutan ang pagpupulong. Neutral na lokasyon. CAF Central, Plaza de Armas, alas 10 na media ng umaga. Panatilihin ang bahagyang anonymity hanggang sa masuri ang kanyang emosyonal na estado. Habang nagbibihis ako para umalis, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang halo ng pag-asam at melankolya. Sa isang banda, malapit ko nang masaksihan ang tiyak na pagbagsak ng gusali ng mga kasinungalingan na itinayo ng aking anak sa loob ng maraming taon. Sa kabilang banda, hindi ko maaaring baliwalain na isang inosenteng binata ang malapit nang makita ang kanyang mga pangarap ng kaligayahan sa kasal na nawasak dahil sa taong pinagkakatiwalaan niya ng lubusan. Alas 10, pumosisyon ako ng madiskarte sa isang coffee shop sa tapat ng CAF Central, kung saan malinaw kong maobserbahan ang pagpupulong sa pagitan ni Tomas at Miguel nang hindi nakikita. Umorder ako ng cortado at croissant, bagamat alam kong hindi ko marahil mahahawakan ang alinman sa dalawa. Dumating si Miguel ng 5 minuto ang huli, at agad akong nagulat sa kanyang itsura. Ang dating kumpiyansa at eleganteng batang negosyante na kilala ko sa loob ng maraming taon ay nagbago sa isang hindi makilalang tao. Ang kanyang suit, na laging walang gusot, ay lukot na parang natulog siya ng suot iyon. Namumula at namamaga ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng isang gabi ng kawalan ng tulog at pagluha. Ang kanyang buhok, na karaniwang hinahugasan ng gel, ay magulo at madumi. Nakaupo na si Tomas sa isang diskretong mesa sa likod nang pumasok si Miguel sa cave. Nakita ko kung paano bahagyang tumayo ang investigador para batiin siya, na nagpapahiwatig sa bakanteng silya sa kanyang harapan. Umupo si Miguel nang may mekanikal na paggalaw, parang isang robot. Bagamat hindi ko marinig ang pag-uusap mula sa aking posisyon, ang body language ng dalawang lalaki ay nagkwento sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Nagsalita si Tomas ng may sukat na galaw at seryosong ekspresyon, paminsan-minsan ay itinuturo ang isang Manila folder na inilagay niya sa mesa. Si Miguel ay sunod-sunod na tumatango, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga dokumento na malinaw niyang kinikilala bilang totoo. Sa isang punto, nakita ko kung paano ipinatong ni Miguel ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, hinahawakan ito na parang ayaw niyang sumabog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paraang walang duda na tahimik siyang umiiyak. Lumapit si Tomas, nakikipag-usap sa kanya ng tila nagbibigay ng aliw ngunit matatag na tono. Tumagal ang pagpupulong ng eksaktong 47 minuto. Nang matapos, nakipagkamay si Miguel kay Tomas ng may ekspresyon na halo-halong desperadong pasasalamat at malalim na sakit. Lumabas siya ng cave na lumalakad na parang isang tao na kakakatanggap lang ng terminal diagnosis. 20 minuto pagkatapos, nakipagkita sa akin si Tomas sa aking lugar ng pagmamasid. Kumusta ang nangyari? Tanong ko nang walang paligoy-ligoy, bagamat ang kanyang ekspresyon ay naibigay na sa akin ang pangunahing sagot. Wasak, ngunit nagpapasalamat, sagot ni Tomas habang umuupo sa harap ko. Sa simula, sinubukan niyang tanggihan ang ebidensya, naghahanap ng alternatibong paliwanag para sa bawat litrato, bawat talaan, bawat recording. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang audio recording ng Setyembre 5, ganap siyang bumagsak. Ang recording kung saan pinag-uusapan niya ang kasal bilang isang pangmatagalang pamumuhunan, eksakto iyon. Agad niyang kinilala ang boses ni Angela, at nang marinig niya ang bahagi tungkol kay Marco, na nagsasabing tunay niyang pag-ibig, nagsimula siyang umiyak ng walang kontrol, kwento ni Tomas ng may seryosong ekspresyon. Kinuwento niya sa akin na sa nakalipas na mga buwan, napansin niya ang mga pagbabago sa pag-ugali nito, ngunit iniugnay niya yon sa stress ng pag-organisa ng kasal. Anong uri ng pagbabago? Kalamigan sa pisikal, kawalan ng interes sa mga pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kumpanya, mga hindi maipaliwanag na gastos na pinangalanan niyang personal na pamumuhunan. Umamin din siya na sa kanilang planadong honeymoon, iginiit ni Angela na magkaroon ng hiwalay na mga silid upang mapanatili ang romansa. Ang impormasyong iyon ay ikinagulat ko. Maging ako, sa kabila ng lahat ng aking pagdududa sa mga motibasyon ni Angela, ay hindi ko inakala na aabot siya sa ganoong kalamigan. Nagbigay ka ba ng anumang payo kung paano magpatuloy, tanong ko. Pinayuhan ko siyang kumonsulta sa isang abogado na dalubhasa sa diborsyo bago harapin si Angela, lalo na dahil lumalabas siya bilang co-owner ng kumpanya at maaaring subukan niyang angkinin ang kalahati ng mga ari-arian sa kaso ng paghihiwalay. Paliwanag ni Tomas. Iminungkahi ko rin sa kanya na lihim na tipunin ang lahat ng mahalagang dokumento sa pananalapi bago pa niya malaman na alam na niya ang katotohanan. Binanggit ba niya ang tungkol sa pakikipag-usap sa akin?
Paulit-ulit niya akong tinanong tungkol sa aking pagkakakilanlan at kung paano ko nakuha ang lahat ng impormasyong iyon. Sinabi ko sa kanya na mayroon akong maaasahang pinagmulan na mas gusto ang anonymity, ngunit ang lahat ng material ay nakalap para sa proteksyon niya, hindi para sa paghihiganti sa kanya. Bahagya siyang naniwala. Matalino siyang tao. Rodrigo, hinala niya na may kasangkot na malapit sa pamilya, ngunit sa kasalukuyan ay masyado siyang wasak sa emosyon upang imbestigahan ang koneksyon na iyon. Nang 12:00 ng tanghali, habang nanananghalian sa bahay, natanggap ko ang unang hysterikal na tawag mula kay Angela. Papa, kakaiba ang kinikilos ni Miguel, sigaw niya nang walang pagbati. Ngayong umaga, umalis siya ng bahay nang hindi sinasabi kung saan pupunta, at nang subukan kong tawagan siya, direkta akong ipinadala sa voicemail. Marahil ay may mahalaga siyang trabaho na ayusin, suhestyon ko nang may peking kalmado. Ang mga unang araw pagkatapos ng kasal ay maaaring nakababahala para sa mga batang negosyante. Hindi, iba ito, iginiit niya ng may boses na malapit sa hysteria. Kagabi, hindi niya ako hinawakan kahit isang beses. Nasa isang kama kami at parang invisible ako. Angela, marahil ay dapat mong diretsong kausapin ang iyong asawa tungkol sa mga pag-aalala na ito, payo ko ng may tonong pang-ama. Ang tapat na komunikasyon ang pundasyon ng anumang matagumpay na kasal. Sinubukan ko siyang kausapin, ngunit sa tuwing tinatanong ko kung anong problema niya, tinitignan niya ako sa isang paraan na kinakatakutan ko, pag-amin niya, at nakita ko na ang kanyang takot ay ganap na totoo. Takot. Anong uri? Tanong ko ng may kuryosidad. Parang may nadiskubre siyang masama tungkol sa akin, at naghihintay lang siya ng tamang oras para harapin ako, bulong niya nang nanginginig ang boses. At mayroon bang masama na maaaring nadiskubre niya? Tanong ko nang may sinasadyang inosensya. Ang katahimikan na sumunod sa aking tanong ay tumagal ng halos 30 segundo. Ito ay isang katahimikan na puno ng kasalanan, takot, at ang kakilakilabot na pag-unawa na ang kanyang pinakamasamang bangungot ay maaaring natutupad. Papa, bakit mo ako tinatanong niyan? Sagot niya sa huli ng may maliit at takot na boses, dahil kung nag-aalala ka na may nadiskubring masama ang iyong asawa, ito ay nagpapahiwatig na mayroong dapat matuklasan. Sagot ko ng may hindi matatalong lohika. Wala akong ginawang masama, bulalas niya, ngunit ang kanyang pagtutol ay tila desperado at hindi nakakumbinsi, maging para sa kanyang sarili. Kung gayon, wala kang dapat ipag-alala, pagtatapos ko ng may kalmado na alam kong ikakagalit niya. Ang tapat na kasal ay makakaligtas sa anumang hindi pagkakaunawaan. Papa, kailangan ko ng tulong mo, pagmamakaawa niya, iniiwan ang anumang pagpapanggap ng dignidad. Kung nag-iisip si Miguel na gumawa ng isang bagay na radikal, kailangan ko ng suporta mo. Kailangan mong kausapin siya at ipaliwanag na ang aming pamilya ay hindi tulad ng iniisip niya. At ano ang dapat kong ipaliwanag sa kanya? Tanong ko ng may tunay na kuryosidad. Na mahal kita, na ang sinabi ko sa kasal ay bunga ng stress, na kami ay isang normal na pamilya na may normal na problema. Angela, sabi ko ng may mahina ngunit matatag na boses, hindi ako maaaring magsinungaling sa iyong asawa tungkol sa kalikasan ng aming relasyon. Ito ay lubhang hindi tapat sa kanya, at karapat-dapat siyang malaman ang buong katotohanan tungkol sa babaeng kanyang pinakasalan. Ano ang ibig mong sabihin sa buong katotohanan? Tanong niya ng may boses na halos hindi marinig. Ang ibig kong sabihin ay kung may mga katanungan si Miguel tungkol sa iyong karakter, iyong katapatan, o iyong kakayahang maging tapat at nakatuon na asawa, hindi ako magsisinungaling upang protektahan ka mula sa mga kahihinatnan ng iyong sariling mga desisyon. Ang impit na tunog ng takot na lumabas sa kanyang lalamunan ay nagkumpirma sa akin na lubos niyang naintindihan ang mensahe. Papa, pakiusap, bulong niya. Anak mo ako. Sang-ayon ko. Anak ko ikaw, at iyan ang dahilan kung bakit hindi ko hahayaan na patuloy kang mabuhay ng isang buhay na itinayo sa mga kasinungalingan at manipulasyon. Oras na para harapin mo ang katotohanan tungkol sa iyong sarili, Angela, at oras na para malaman din ni Miguel ang katotohanan na yan. Hihingi siya ng diborsyo sa akin, desperado siyang sumigaw. Iyon, sagot ko ng may kalamigan na ikinagulat ko maging sa sarili ko. Iyon ang kanyang desisyon. At anuman ang kanyang desisyon ay magiging tama para sa kanya. Ibinaba ko ang telepono at pinatay ito agad, alam na ang mga susunod na oras ay magiging mahalaga at hindi ko maaaring hayaan na ang desperadong pagmamakaawa ni Angela ay magpatinag sa aking desisyon. Ang domino ay nagsimulang bumagsak at wala nang paraan upang pigilan ang sunod-sunod na pangyayari na ako mismo ang nagpasimula.
Ang kwento ni Rodrigo Santos ay nagtatapos dito. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon ng ating pangunahing tauhan? Kayo ba, kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, mayroon pa ba kayong ibang gagawin? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpakaisip o nagparamdam ng kung ano sa inyo, huwag kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi sa isang kaibigan na sa tingin niyo ay madarama rin ito, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama para hindi niyo mapalampas ang susunod na mga kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon marahil, kayo na ang magiging bida.